nakikinig ako sa iyo, mga salita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Wikain mo, noong nakikinig ako sa iyo, mga salita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang-umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Nang magkasundo na sila sa upa na 1 denaryo maghapon, sila'y pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siya muli ng mag-iikasyam ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, "Pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa." At pumaroon nga sila. Lumabas na naman siya ng mag-iikalabindalawa ng tanghali at ng mag-iikatlo ng hapon at gayon din ang ginawa niya. Nang mag-iikalima ng hapon, siya'y lumabas uli at nakakita pa ng mga ibang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo tatayo-tayo lang dito sa buong maghapon? Wala pong magbigay sa amin ng trabaho eh." Sagot nila. At sinabi niya, "Kung gayon, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan." Pagtatakip silim, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, "Tawagin mo na ang mga manggagawa at sila'y upahan. Magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho." Ang mga nagsimula ng mag-iikalima ng hapon ay tumanggap ng tig-1 denaryo. At nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon, ngunit ang bawat isa'y tumanggap din ng 1 denaryo. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, "1 oras lang pong gumawa ang mga huling dumating, samantalang maghapon kaming nagpagal at nagtiis ng nakapapasong init ng araw. Bakit naman po ninyo pinagpare-pareho ang upa sa amin?" At sinabi niya sa isa sa kanila, "Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa 1 denaryo? Kunin mo ang ganang iyo at umalis ka na. Maano kung ibig kong upahan ang nahuli, nang tulad ng upa ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin ang aking maibigan sa ari-arian ko? O naiinggit ka lang sa aking kabutihang loob? Kaya't ang nahuhuli ay mauuna. Ang nauuna ay mahuhuli." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Kung bibigyan ko po ng pamagat o tema itong ating pagninilay, ngayong ika-25 linggo sa karaniwang panahon, ang title po ay Unfair ba? Bakit po unfair? Kasi may nagrereklamo sa ating ebanghelyo. Yung mga unang na-hire, yung mga unang nagtrabaho, nagrereklamo sila. May karapatan ba silang magreklamo? May karapatan ba silang magreklamo? Merong bang unfair labor practice? Actually, meron. Yung vineyard owner can be accused of unfair labor practice. Kasi ba naman binigyan niya ng pare-parehong sweldo
ang mga na-hire niya kahit hindi nagtrabaho ng buong araw. Nung panahon ni Jesus, ang working hours nila ay 12 hours. Nagsisimula sa umaga ng 6 a.m. at matatapos ng 6 p.m. Can you imagine that? Buong araw ang trabaho dati. Ngayon ay 8 hours na lang. Meron pang 2 hours snacks. No? Yung mga na-hire ng 6 a.m., 12 hours silang magtatrabaho. Yung mga na-hire ng 9 a.m., in 9 hours silang magtatrabaho. Yung 12, 6 hours. Yung 3 p.m. na na-hire, 3 hours lang. At yung 5 p.m. ay 1 oras lang magtatrabaho. Diba? At hindi lang pare-pareho yung binigay ng may-ari. Inuna pa niyang bigyan ang mga na-hire niya ng 5 p.m. Can you imagine that? Is that unfair? Isn't that unfair? Maybe you would agree with me. It sounds unfair. Inuna pa niya yung bayaran yung mga 5 p.m. Pero hindi naman niya pwedeng idemanda. Hindi naman siya pwedeng idemanda ng mga na-hire niya ng una. Kasi nagbigay naman siya ayon sa kanilang nagkasunduan, legal naman, di po ba? Subalit kung titingnan natin ng maigi, parang hindi patas. Kasi kung ang sweldo halimbawa 600 sa buong araw, lalabas na 50 kada oras ang bayad. Diba? Kasi 12 hours magtatrabaho ka for 600. Ibig sabihin, kung 1 oras ka lang nagtrabaho, dapat 50 ang iyong matatanggap. Diba? Pero sabi ng vineyard owner, are you envious because I'm generous? Generous ka ba? Okay, kung generous ka, sana nagdagdag ka sa 12 hours na nagtrabaho sa init ng araw. No? Why can you be generous to all? Para yung reaction ng mga kabataan ngayon, sana all. Pero sa kaharian ng Diyos, hindi natin masasabi sana all. No? Ito yung mindset ng mga nag-complaints. Ito yung mindset ng mga nagrereklamo. Kaya pwede talaga siyang ma-accuse of unfair, hindi patas. Well, this is a parable. This is not about labor issue. It is not about labor-employee relationship. It is rather the kingdom of God sa kaharian ng Diyos. It is both justice and mercy, fairness and generosity. Alam niyo ba, madalas sa Biblia na-accuse ang Diyos na unfair? Kaya kailangan maintindihan natin ang perspective ng may-ari ng vineyard. Tulad yung anak ng prodigal son, kinuha ang kanyang mana, nagwaldas. Nung bumalik siya, tinanggap siya at nagkatay pa ng baboy. Ang sabi ng kapatid, ako nga hindi mo ako nabigyan ng kahit kambing, pero itong anak mo, di ba, isn't that unfair? Di ba? Pero kailangan maintindihan natin ang perspective ng may-ari ng vineyard. How we combine justice with mercy, fairness with generosity. Pero bago natin tingnan ang perspective ng may-ari ng vineyard, tingnan natin yung concept natin ng fairness. Bakit gusto natin ng patas or fairness? Kasi it gives us an assurance of order. No? Para walang gulo, walang chaos, dapat patas. It's not all wrong. Kaya meron tayong set of standard para maging patas. Kaya lang minsan, kahit patas, minsan meron pa ring magdududa sa atin. No? Sasabihin niya, favoritism kasi yan eh. Favorite siya ng boss namin. No? O diya palakasan. Pag ganun po na may favoritism, talagang totoong unfair. Kaya we need to understand, no, is it really unfair? Kaya tingnan natin ang perspective ng may-ari. Alam niyo po, hindi pareho ang equality and equity. Ang equality, pare-pareho. 1, isa ka, 1, 1, 1, 1 din sa akin. Equality po yun. 2 ka, 2 sa iyo, 2 sa iyo, 2 sa iyo, 2 rin sa akin. Equality po yun. No? But equity is different. Equity is according to your need.
according to the situation. And most probably, this is where the owner of the vineyard is coming from. Nakilala niya ang mga nagtatrabaho. He evaluates them. No? Parang the parable of the talents. 5 sa kanya, 3 sa kanya, 1 sa kanya. Bakit sa kanya 5, isa sa kanya 1? Isn't that unfair? Well, it is according to the capacity. It sounds unfair. Hindi patas, pero that's equality, equity. No? Why would you entrust 5 talents to someone whose capacity is only 1? Kung ang kaya lang niya ay isa, why would you give him 5? That's equity. Diba? Alam niyo po, our world, the man's world, is wage-based world. But the kingdom of God is grace-based world. No? Ay bibigyan ko ng halimbawa. I'll give you an example. Kasi kapag we allow little grace, if we allow only little grace to exist, that the disconnect happens. I'll give you an example. Sabi dito, the first shall be the last, and the last shall be the first. Sa mundo natin, in man's world, the first shall be first, the last shall be last. Last siya dapat huli siya. But in the kingdom of God, inuuna yung mahihina. Kaya nga meron tayong linya for PWD, for senior citizen. Kasi inuuna natin siya. Yung mga taong mahihina, dapat binibigyan natin sila ng priority. Kaya pumasok dito sa atin ngayon, sa ating panahon natin yung gospel value. Do you feel unfair kapag nakita mong PWD na una sa iyo? Do you feel unfair kapag nakita mo ang senior citizen na una sa iyo? No. You don't feel unfair. That's the gospel value. Kaya, ang sabi sa kakarian ng Diyos, yung mga nahuhuli, yung mga mahihina, yung mga may sakit, yung mga nasa laylayan ng lipunan, sila dapat ang inuuna. Kaya we will understand now what's the meaning of this. The first shall be the last, and the last shall be the first. That is the expression of the gospel value. And it is okay for us. Diba? Yan yung difference ng perspective. Kapag ang perspective lagi natin, I deserve this, I am entitled to this, then you will feel unfair. Magkakaroon ka ng unfair kasi feeling mo you deserve this. Entitled ka, no? Kaya minsan nagkakadimandahan yung magkakapatid, kahit magkakapatid. Kapag ang perspective ng magulang ay hindi equality but equity. No? Kasi base sa nakikita ng magulang, mas kakailanganin ng isang anak niya ito, kaya ibinigay niya. Kaya minsan hindi equality. May mga ganong magulang, ito sa kanya ibibigay ko, ito sa kanya. Kasi according to the needs. Tulad na isang bata, nagtatampo. Bakit daw siya hindi tinututor ng nanay niya? Kaya ang sabi, lumapit siya sa nanay niya, sabi niya, maybe you love him more than me. No? Kasi tinututor niya yung kapatid, siya hindi siya tinututor. Ang sabi ng nanay, Nak, lagi kang nagpa-first honor. Kahit saan ka ilagay, ikaw laging nauuna. At itong kapatid mo, bumabagsak. Nangangailangan ng tulong. No? It's not that I love him more than you. Pareho ko kayong mahal. Pero mas kakailanganin niya. Do you get the point? Na-pick up ng bata yun. Kaya, no, dalawa na silang tumulong. That's family. That's equity. The society is becoming more advanced kung hindi lang equality ang titingnan natin, kundi equity na rin. Kasi marami sa atin hindi nabibigyan ng right opportunity, lalo na yung mga nasa laylayan ng lipunan. And come to think of it, what do we deserve in this life? No? Hindi lang justice ang pinag-uusapan in the kingdom of God, kundi fairness, mercy, and grace. Kaya doon magkasama yung justice, mercy, and grace. Kaya sabi ko nga, we don't deserve this, but God is so good to us na binigyan tayo ng mga grasya, ng kalikasan. Marami binigay sa atin which we do not deserve in the first place. Dahil yan sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Sana, ang hamon ng Ebanghelyo sa atin ngayon, na hindi natin makita ang Diyos na unfair because He looks to us according to our situation. And that's equity
justice with mercy, fairness with generosity. Ang hamon sa atin ng Ebanghelyo ngayon. Amen?